Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your Rodriguez Mamasagari channel of Feeder o Zomatarder. So ngayong hapon natin, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of February 17 hanggang February 23 for the sign of. For the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey din naman hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi naman po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirip kayo siya ba for movie videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig. Nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of? For the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So guys, ito ngayon at bubulabugin natin angel spirit. Please give me information po. Ano kaya gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? There is an Eight of Cups. So something moving forward, no? This is just something moving on situations or people around you. No? Unti-unti ka na makakalaya, unti-unti ka na makakawala sa sitwasyong kinagagalawan mo. No? May paghugas kamay eh. No? May mga bagay na parang lilinisin sa'yo. And there's something, the Six of Wands. So there's something, a victory. Excuse me. There's something, a victory coming in for you. And there's a strength card. So kailangan mo maging malakas, maging matibay. No? Alisin mo yung pag-aalinlangan mo. Kailangan lakas loob. Tapang mo nga harapin kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan mo. And this is something, the Sun card. No, there's a pure positive outcome na magiging maganda na rin kalalabasan. There's something empowerment with something flower. No, there's something sunflower dito na nagre-represent with the empowerment. Kailangan mo maging malakas, no? Maging matyaga. And this is the Ace of Cups for a love offer. May bagong pag-ibig na maaaring pumasok sa'yo, na maaaring bumalik, no, ang sigla. And there's the Ace of Wands, something, a new project, new plan. So, maaaring magkaroon ka ng mga bagong proyekto, bagong plano. And there's an Eight of Cups to represent with the Lovers cards, no? Kumbaga makaka-move on ka na from this toxic relationship. And there's the Six of Wands, so represent with the Three of Wands, awaiting for relationship. Na may mga bagay na hinihintay ka na maaaring mangyari na. No, maaaring makuha mo na document, papers. And there's a Queen of Pentacles being practicality. Kailangan maging malakas ka, malakas mo loob mo na makakawala ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. No, may solution dyan. And there's something, the Sun card, represented with the Ace of Cups, no? Ay, the King of Cups, sorry. There's a King of Cups for devoted, supportive person. May taong sumusuport at gumagabay sa'yo. No, it's either ancestor guides na mahal mo sa buhay na yumao, tatay mo, lolo mo. Let's see what is the Ace of Cups. Reference with a judgment. This is a wake-up call. No, parang may red flag eh. Na pagdating sa love life. Parang pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. No? Kailangan pakiramdaman mo yung trato, kung anong ginagawa sa'yo. Kailangan mong matuto, no? Na stand your ground. Kailangan hindi ka dapat bumabase sa mga sasabihin ng iba or kumbaga hindi ka dapat natatakot, no? At hindi ka dapat kumbaga naduduwan. There's the Eight of Swords. There's a lot of negativities around you. Now there's something, a toxicity is around you. No, toxic friend, toxic relatives, toxic environment. So the Ace of Cups because the Lovers represent what? Represent with the Knight of Pentacles being security. Maging secure ka about sa love life. No? Maraming sumasapaw dahil masyado kang public, no, sa mga emosyon, sa lahat na nangyayari. Kumbaga kailangan maging low-key lang mo. Ibig sabihin, no, nonchalant, ganun. Kailangan maging private, no, yung iyong buhay pagdating sa pag-ibig. Kasi marami talagang naiinggit dyan, sumasapaw, o may eksena. There's the Six of Wands because the Three of Wands. Reference with the World card. Now, there is a lot of trouble coming in for you. No? Marami kang trouble dito. Ito yung hinihintay mong documents. Maaaring dumating na. Papers, no?
legal matters, no? Maaring mayroon ka ditong kumbaga separations, na maaaring ito na yung time na para makaalis ka na. What is the striker? Because the King of Pentacles, the Queen of Pentacles. So this is the Page of Wands. Some good news. May magandang balita na. Ito na yon, no? Kung maglalakas mo na ang loob mo dito sa balita na to. What is the Sun card? Because the King of Cups. Represent what? Represent with the Chariot card, an action, a movement, no? Kung unti-unti ka nang makakawala dyan dahil there's something support, no, with your ancestor guides. Ginagabayan ka, sinusuportan ka na makalaya ka dyan sa sitwasyon ginagalawan mo at magliliwanag ang landasin na tatahakin mo. Ganon. What is the Ace of Request, the Judgment? Represent with the Three of Swords. Sabi ko na, there's something insecure, no? Parang itong tao na to ayaw maungasan o ayaw masapawan. So, just be aware na sa pagkakatiwalaan mo. Dahil maraming taong, o yung taong kinagkakatiwalaan mo, yung taong nakakasama mo ay maaaring malaki pala ang inggit sa'yo. Now, let's see what is the Ace of Wands because the Eight of Swords. So, this is a Hermit card. This is something, getting away from the situation, or there's something na kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo, no? There's something comfort zone. Kailangan mo na makawala sa comfort zone mo. What is the outcome? What is the outcome represent what? Represent with the Hangman, a new perspective. No? Baguhin mo na yung mindset mo, baguhin mo na yung perspective mo, pananaw mo, or mga iniisip mo. And this is something that is of Pentacles. There's a big shot coming in for you. Now, may malaking pera na papasok sa'yo. May malaking opportunities na maarang ihain sa'yo. This is the Seven of Pentacles. This is the hard work is paying off. No? Ito yung mga pinagtrabahuan, pinaghirapan mo. Maaaring ito na yung kabayaran. No? Lahat ng mga pagpupursigit, paghihirap mo, ito na yon. What is additional messages for finances and career? For finances and career, represent what? So, represent with the Five of Swords. There is something as self-sabotage, no? Nagkakaroon ng self-sabotage pagdating sa finances dahil parang ikaw din yung parang ikaw yung parang inabuso ka, ganon. Ikaw yung nag-i-insist kasi na magbigay sa ganito, tumulong sa ganon. Ang ginangyari kasi parang ginamit ka, no? And this is something the Two of Pentacles. Kailangan mo maging balance, no? Hindi pwedeng give lang ng give. And this is something that the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, maaaring matupad yung mga pangarap mo about sa finances mo, about just sa negosyo mo, about sa trabaho mo. No? Kumbaga, mag-ingat ka. Huwag ka nagbibigay ng mga information, no? Plans, ganyan. Kumbaga, kung nagkatrabaho ka, kaya hindi ka nabibigyan ng promotion kasi yung mga papers and of course project mo, maaaring nasusulot. No? Maaaring, kumbaga, sila ang nagpapasa. Ganon. So, let's see what is additional messages with an Angels for pagdating sa love life. Sa love life mo, there is an Eight of Wands. So, past communication and past movement. So, maaaring magkaroon ka ng past communication dito for past transaction, no? And collaborations about sa love life. And because this is something, the Nine of Wands. So, this is something resilience, no? Kailangan, maging tahimik ka sa mga plano ay gagawin yung dalawa na person mo. And this is something, the Nine of Pentacles. No, this is something ang blossoming. Maaring lumago at maging maganda na ang iyong pagsasama. Mag-ingat ka lang, no, sa pagkakatiwalaan mo kasi may mga tao sa paligid mo na maaaring sumisira at sisira sa inyong relasyon. Additional messages, no? About naman tayo sa health. Sa health mo, guys, give me information po. Sa health, there's an Ace of Swords with a breakthrough. No, magtatagumpay ka. No, nakikita mo to, no, there's something na parang pinuputol niya yung kuko niya or mahaba sa kanya na makakasugat sa kanya. Ibig sabihin dito, iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa'yo or iwasan mo yung mga bagay na magpapahirap sa'yo, no? And this is something, the full card. There's something, leap of faith, no? Kailangan mo niwala at magtiwala. Ibig sabihin, there's an Eight of Pentacles with something na focus, no? Kailangan mo mag-focus sa ginagawa mo. Na mag-focus sa kung ano man yung nangyayari sa'yo. No, huwag ka magtitiwala dito, no? May mga tao sa paligid mo na maaaring, kumbaga, ginagamit ka, no? Maaaring may agenda, no? Para mapasama ang iyong kalusugan. No, may ginagamit ka dito para, kumbaga, bigyan ka ng mga informasyon na makakasama sa'yo. No, parang may way something na maaaring parang gigisay ka sa sarili mo mantiga para magkaroon ka ng kumbaga stress or madidepress ka doon sa situation, ganon. Kaya mag-iingat ka, ha.
parang malaking factor to yung finances mo. Parang ganon. So, let's see what is the synchronicities. For synchronicities represent what? And there's a dreamer. So, kumbaga, some of you na nanaginip, maaaring yung mga pangarap mo or mga hinihiling mo or mga kagustuhan mo maaaring matupad na. And this is something, teacher, a lesson na meron ditong dapat kang matutunan, mga dapat mong malaman. And there's a wildness, no? Kailangan mo maging mabagsik, maging palaban. No? Naaabuso ka dahil sa pagiging mabait, pagiging mahinahon mo. Kailangan lumalabang ka na. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Represent what? For yin and yang oracle card, represent a storm with the unexpected, no? May mga biglaan dito na pagbabago na maaring susubukan kasirain. And there's something self-love. Kailangan mo mahalin yung sarili mo. No? Dahil parang naaabuso ka dahil, kumbaga, hindi mo iniisip yung magiging or epekto sa'yo. No, parang iniisip mo yung sasabihin nila o isipin mo yung mararamdaman nila. Hindi ganon. Kailangan bigyan mo ng limitasyon ng takot at pangamba mo. Na natatakot ka kasi may masabi, natatakot ka kasi na kumbaga may masabi sila against sa'yo, or kumbaga anong chismis yung mga parating sa ibang tao, na kailangan alisin mo yung mga ganong thoughts. What is the magical fairy messages? Represent what? Summer. Ngayong summer season, maaring maging maganda na takbo na eksena or may mga bagay na masasagot na ng mga katanungan mo ngayong summer season. Easy, that's it. So, stop trying so hard to control this situation, no? Huwag mong pilitin kontrolin yung isang bagay na alam mong hindi mo naman nahawak, no? Unfold it naturally. So, let's see what is the Romance Angels for a Mystic Love Oracle deck. For Romance Angels, represent what? So, this is something calling from them, no? May tawag kang matatanggap galing sa kanila. And there's a grave, no? Parang sinasabi dito, no second chances, no? Parang gusto nito mawala ka sa landasin. And this is something of family, no? Malaking inggit sa pamilya nyo. What is Archangel Michael messages? Represent what? Archangel Michael messages? Admit the truth to yourself and act accordingly, no? Stop pretending. So, iwasan mo magpanggap. Iwasan mong ipilit yung mga bagay na alam mong hindi mo naman kaya. No? And this is something, explore your options. No? Dapat, there's a multiple choices na kailangan mong i-consider din. No? Kailangan alamin mo yung mga bagay na makakatulong ba sa'yo, kumbaga may way pa ba, gano'n, wag mo pinipilit yung isang bagay pa na meron pang solusyon pala. No? Kumbaga, wag mo kasing minamadali. What is the Romance Angels represent what? And there's a trust. No? Kailangan mo magtiwala. And there's a reconciliation. Some of you guys know there's something na maaaring bumalik sa'yo. Na maaaring tong tao na to ay babalik sa'yo para patunayan niya kung ano man yung mga bagay na nangyari, nasira, gano'n. Kailangan mo magtiwala. There's a trust. Nagkaroon ka ng trust issue dahil sa nangyari. And there's a food. Oh my God, relationship. No, may connected din dito about sa love life. And there's a Sun card with a God energy. Na magliliwanag lahat ng mga bagay o lilinawin sa iyo kung ano talaga yung purpose mo pagdating sa relasyon. And there's a goddess insight. No? May pasilip sa iyo ang ating angel spirit para makita mo kung ano yung nangyayari behind the scenes. No? Kung bakit nangyari yan, bakit nasira yan, bakit bumalik yan, may mga dahilan yan. What is additional messages with an angel spirit guides? And there's a denial. Na i-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness, no? Hindi sa natatakot ka, nagkakaroon ka na ng pangamba na baka ganito, baka ganyan. Kumbaga may mga nararamdaman ka na hindi mo ma-explain. Kaya siguro nagkakaroon ng alanganing paniniwala or alanganing, kumbaga, actions, no? And there's a failure, no? May mga pagkakamali ka na maaaring isa sa nangyayari na yan, kaya parang ayaw mong sububok ulit. Natatakot ka na. Ganon. For Archangel Raphael messages, represent what? For Archangel Raphael messages, represent with a stay positive. No? Always being positive, being optimistic, guys. No? Kailangan positibo ka sa lahat ng eksena. What is additional messages with an angel spirit? And there's a star beating. This is something activation. Nag-activate about sa spirituality mo. And this is something with the cosmic heart. Now, there's a devotion and moving prayers. So, kailangan mo magdasal, magmuni-muni, humingi ng gabay.
What is the Moonology represent what? And work through your fears. Kailangan mo talaga yung labanan ng takot at pangamba mo. Isa sa nangyayari dito yung pag-aalinlangan mo dahil natatakot ka. No? And a personal issue reaches resolution. At mga personal na problema mo ay maaaring masolusyonan na. Matapang ka siguro sa ibang paraan, pero pagdating dito, takot ka, duwag ka. What is additional messages? And light and love, no? Bibigyan linaw, no? Ang lahat. Lalo-lalo na ang pagmamahal. And this is something, an information with the book, no? There is something na parang, ito na yung libro, ito na yung chapter mo, babasahin na parang, this is the moment na parang panahon mo na. No? Ito na yung oras at panahon mo para mabago na yung mga nangyayari sa'yo. Parang ikaw na yung may kinalaman dito, guys. Parang nasa sa'yo na, ganon. And there's a deceit. Oh my God. Kaya pala may pakailaman, may mga inggitera. There's a deceit. May mangkukulam. Makikita mo yung tsura. Ang creepy, di ba? And there's a contract. No? Kumbaga, mayroon dito parang kasunduan or maaring binayaran to para gawan ka. So, let's see what is additional messages for our chakra messages. And there's an enlightenment, no? Liliwanagin sa iyo lahat. Magliliwanag to. Sabi ko na nga, bay. And there's an impasse, no? Hinaharang niya. No, lahat na nangyayari. Kaya ngayon mapagtatagpi-tagpi mo na. Kaya, kumbaga, kailangan, hindi ka nagbibigay ng tiwala sa mga taong minsan na nasira ang iyong tiwala. Ganon kasi parang susubukan ka ulit, no, kung malilin lang kanya ulit. And there's a recovery. Makaka-recover ka na rin. There's a key. Nakikita niyo yung susi. Parang sinasabi na may susi para makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Binibigyan ka ng impormasyon ng ating gabay para maka-recover ka na. And there, you're ready. Kailangan mo maghanda. You're ready. No? Kailangan handa ka. And this is something a year from now. Ngayon taon na to. No? And this is something, be assertive. No? Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat nagpapadala ng iyong emosyon, nagpapadala ng mga sasabihin ng iba. Kailangan sa sarili mo ka lang maniniwala. So let's see what is a Jesus loving quote said. For Jesus loving quote said, and there's something judge not that you be not judged, no? Huwag mong uhusgahan yung isang bagay na hindi pa nangyayari, no? Kailangan mo lang talagang gamayan. And this is something, I will not leave you comfortless, I will come to you. So, hindi ka iiwan ng ating Panginoon na luhaan, na parang wala lang. Binibigyan ka ng instrument ng ating Panginoon para tulungan ka, o may mga taong tutulong sa'yo para makaalis ka dyan. So, let's see what is the angel's number. Represent what? What is the angel's number? Represent what? Oh my God, there's just something for protections, no? See, nakikita mo, kailangan protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, there's something, get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy into going towards your ambitions, and your universe will align itself to provide you with the right people, circumstances, and resources to make things happen. So, may tutulong sa'yo para mangyari yung mga bagay na dapat ay mangyari na. And this is something 10-11 with a taking action. Kailangan mong kumilos, gumalaw. No? Di pa din patulog-tulog, no? Kailangan mong gumalaw at kumilos. This is a spiritual awakening para mamulat sa lahat na nangyayari sa paligid mo. Proteksyonan, pangalagaan mo, dahil nasa sayo ang susi para matupad at may sakatuparan ang matagal mo nang minimithi. This is a call to action to move forward. The sooner you get going to, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with patience will eventually reap the rewards for their perseverance. So see, yung mga taong matyaga, yung mga taong mahaba ang pasensya, yung mga taong pinagpapala. So guys, this is the weekly gabay for the month of February 17 hanggang February 23 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagal. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, sabay pagpalain kayo. Ang Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo, at maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!